Alhamdulillahilladzi hadana li hada wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu sallallahu alaihi wasallam. Ahlan wa sahlan wa marhaban fi darsil lugatil arabiyya li ghairi natikina biha. Assalamu alaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, dadako tayo sa lesson chapter 7, no? Chapter 7, Book 1. Al-Wahdatus Sabi'ah. The 7th chapter. Kung hindi man tayo masyadong nagbabalik tanaw sa mga vocabulary, sikapin ninyong bumalik sa YouTube. Mayroon naman tayong YouTube para balikan at para mapabilis tayong mag-aral. So yung YouTube na yon, sometimes nasa Facebook din, kung medyo nakadata lang kayo, so meron din doon. So I think no need to repeat i-repeat natin ang mga vocabulary dito because parang magwe-waste time tayo sapagkat meron naman tayong kayang balikan. Di bali sana kung wala, okay talaga yung magpabalik-balik tayo hanggang makabisado natin ang mga vocabulary. But kung mayroon naman tayo babalikan at hindi ako nakapagbabalik tanaw sa mga vocabulary, silipin na lang natin yung site ng YouTube o kaya sa Facebook o sa group o sa page. Marami tayo pwedeng balikan. So now dumako tayo sanadhabu al-ana fi hadal yawn al-wahdatus sabi'ah. So we will go, tayo'y dadako sa araw na ito sa 7th chapter. Al-unwan, the title fi hadihil wahda, in this chapter, ang title o pamagat sa kabanatang ito is ad-dirasatu. Ad-dirasatu, meaning the studying, ang pag-aaral. Meron tayong dalawang uri ng pag-aaral sa mundo Para sa dagdag kaalaman natin, yung pag-aaral na kailangang para sa makamundong buhay. Meron din naman benefits yung pag-aaral sa makamundong buhay kung ito ay gagamitin for the sake of Allah subhanahu wa ta'ala. Like for example, hindi ka naman makarating ng kolehiyo kung di ka dumaan ng elementary dito tsaka high school. Kailangan mo mag-aral ng ganon. Pero ang focus mo kung bakit ka mag-aaral for the sake of dunya at magkaroon ng kurso sa kolehiyo para makapaghanap buhay ka. Madali kasing maganap buhay, inshallah, ang mga may pinag-aralan sa lugar natin. So kung ikaw ay makapaghanap buhay, magiging magaan sa inyo ang pagsamba. Hindi kayo masyadong magkakaroon ng abala kung kayo may kabuhayan, magkaroon kayong pamilya, magaan maginhawa ang buhay ninyo, walang magiging balakid sa ibada ninyo kay Allah subhanahu wa ta'ala. Mahirap minsan ang nag-iibada kapag walang trabaho, walang income, minsan ang tao ay nanghihina at napapabayaan ang kanyang ibada. Kaya may benefits ang pag-aaral sa dunya. Especially kung yayaman kayo, sana nga magamit nyo ito sa landas ng Allah subhanahu wa ta'ala. Kung hindi naman, natatakot kayo, nangangamba na maligaw kayo,
sapat na lang yaong makaraos yung pamilya ninyo, magkaroon ng konting kaginawa sa buhay, mapadali lamang at mapagaan ang pagsamba at makakabili kayo ng kailangan ninyong gamit para maging madali rin ang pagsamba ninyo kay Allah subhanahu wa ta'ala. So in this situation, ang pag-aaral sa dunya, nagkakaroon din ng kalakip na pang-akira o kabilang buhay. Kapag kaganon. Ang pangalawang pag-aaral, ito ang higit na pinakamahalaga. Ang pang-espiritual na pag-aaral. Tulad nito. Itong pinag-aaralan natin ito, hindi na pandunya ito. Hindi ka naman pwedeng mag-aral dito para gawin mo pagkakitaan to. So mag-aaral ka lang dito para lamang malugod ang Allah subhanahu wa ta'ala, kahabagan niya tayo, patawarin niya tayo, masunod natin yung kanyang gusto, na tayo'y makapag-aral ng salitang Arabic, makapagkutba ng Arabic pure, makaintindi tayo makapagsalita ng Arabic pure. Kahit hindi tayo Muslim, hindi tayo Arabo, pilit nating ginagampanan na masunod ang sunnah ng Prophet sallallahu alaihi wasallam at salita ng Allah subhanahu wa ta'ala na ginamit niya sa banal na Quran. So meaning this is a spiritual studying. Mahalaga ito dahil ang pag-aaral na ito, ang pangalawang ito na pag-aaral, pangkabilang buhay talaga. Wala ito para sa dunya, hindi. Hindi pwedeng pagkakitaan to habang nagka-aral tayo, ang target natin para maging marunong, at kapag marunong ako, ako'y magiging sheikh, ako'y magiging mufti, madali ang pera sa akin, pagkakakitaan ko to. Hindi pwede yun. Yung dunya, talagang pag nag-aaral ka, para magkaroon na nga na buhay sa dunya. Pero ito, mag-aaral ka for the sake lamang kay Allah subhanahu wa ta'ala para mailigtas mo ang sarili mo sa kabilang buhay, makamit ang awa, habag, pagpapatawad ng subhanahu wa ta'ala, at higit sa lahat, makapagmalasakit ka sa relihiyon ng Allah subhanahu wa ta'ala. Makapagmalasakit. Kasi kung wala yung mga nagmalasakit sa relihiyon ng Allah subhanahu wa ta'ala, yes, hindi tayo kailangan ng Allah subhanahu wa ta'ala. Inna Allah laganiyun hamid. Si Allah subhanahu wa ta'ala ang siyang hindi nangangailangan. Inna Allah laganiyun hamid. Si Allah subhanahu wa ta'ala ang pinakamayaman. Meaning wala siyang kailangan at ang kapuri-puri. So, kailangan kapag nag-aral kayo, huwag niyong itago at kailangan ipagmalasakit sa landas ng Allah subhanahu wa ta'ala para ang Islam tuloy natitindig ang reliyon ng Allah subhanahu wa ta'ala dito at tuloy-tuloy nasasambahin siya sa tama. Yun ang mahalaga ng mga nagmalasakit Kaya naman, kalugdan at kaawaan sila ng Allah subhanahu wa ta'ala, lahat ng nagmalasakit sa landas na Allah subhanahu wa ta'ala, especially ang mahal na Prophet sallallahu alaihi wasallam, ang kanyang mga sahaba, tabi'in at tabi'in, minim salafas salih, rahimahumullah, naway kalugdan sila ng Allah subhanahu wa ta'ala. At ganun din ang mga taong nagpatuloy nagmalasakit pagkatapos na wala sila. At ganun din sa atin. Dahil darating ang araw, inshallah, sa lugar na ito, ako ay mamamaalam din at mamamatay din. So napakahalaga kung mayroong magsusukli sa lugar na ito, o meaning magmamalasakit sa lugar na ito para magpatuloy ang jamaa dito at iba pang Muslim na matuto sila sa Islam, masamba nilang tama ang Allah subhanahu wa ta'ala, masunod nila ang Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam kung paano niya sinamba ang Allah subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah, hindi mo mamatay basta-basta ang katuruan ng reliyon Islam sa jamaang ito by the will of Allah subhanahu wa ta'ala. At alhamdulillah, at ako rin ay natutuwa, nasisiyahan kung saan ay mayroon na tayong mga estudyanteng natuto at nagtuturo na rin. At kahit ang iba ay marurunong na, pinipilit nilang mag-master, pinipilit nilang mag-master sa kanilang mga pinag-aaralan. Sana ito'y gamitin ninyo para kay Allah subhanahu wa ta'ala, hindi para hangaan o para sabihin kayo ay maalam, para kayo ang maging imam, kayo ang maging mamuno. Sana wag ganon. Mag-aral lamang kayo para matuto, para sa sarili ninyong kaligtasan, at para sa pagmamalasakit sa reliyon ng Allah subhanahu wa ta'ala na ipalaganap ang inyong natutunan. Huwag itago. Napakahalaga ng pag-aaral sa dunya. Pero higit na mahalaga ang pag-aaral sa spiritual sapagkat sinabi ng mahal na Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam, lahat ng mga propeta at sugo,
hindi sila nagpamana ng anumang kayamanan. Can you imagine? Hindi mahalaga sa mga propeta at sugo ang kayamanan sapagkat hindi sila magpapamana ng ganon. Ang ipinamamana nila ay higit pa sa kayamanan. Yaong kaalaman. Yan ang tunay na kayamanan. Sabi ng mahal na Prophet sallallahu alaihi wasallam, ang tunay na kayamanan ay ang tunay na kaalaman. Totoong aral para sa kaligtasan ng isang tao. Ito ang ipinamana ng lahat ng propeta at sugo at until now, nakikita nyo ang ipinamana ng Prophet sallallahu alaihi wasallam na kaalaman? Until now, pinag-aaralan ng mga kamusliman para magmana sila ng kaalaman sa iniwan ng mahal na Prophet sallallahu alaihi wasallam. So ganun kahalaga sa Islam ang pag-aaral na pinawawalang halaga ng mga ibang kamusliman na kahit alam na nilang may nag-aaral na naig ang kanilang mga alam natin ang ating kaluluwa ay mahilig sa kasamaan. Innan nafsa la amaratul bisu. Mahilig siya sa kawalang ginagawa, relaxation, mga haram. Kaaway natin siya. Minsan, kapag mahina tayo, napapagbigyan na susunod natin siya, ang siyang dahilan kung bakit ayaw nating mag-aral. Ayaw mag-aral ng nafs. Ang gusto niya ay kawalang ginagawa, relaxation, mga kaligayahang pandunya, mga haram. Na minsan, nagiging kamping pa niya yung mga syaitan, na uudyukan niya tayo sa ating puso, sumasama pa itong kaluluwa para magkutsaba sila, para hadlangan tayo na gumawa ng mabuti, especially maganap ng kaalaman. Sapagkat kapag nagkaroon tayong kaalaman, malulupig natin ang kaluluwang masama, malulupig natin ang mga jin na masama, wala na silang magagawa. Kaya ayaw nilang mag-aral ang isang Muslim. Gagawin nilang lahat ng paraan para hindi mag-aral Muslim. So sa ating pag-aaral, huwag kayong manghina ng loob, huwag kayong mapagod. Dahil ang sabi ko, unang-una, kahit hindi kayo natututo dahil alam natin ang Allah subhanahu wa ta'ala nagbibigay ng kaalaman, at least sumasamba kayo kay Allah subhanahu wa ta'ala. Walang nawala sa inyo. Kahit na wala kang natutunan, pero tiyak kung ginawa mo ito para kay Allah subhanahu wa ta'ala, tiyak na hindi ka nawalan. At ang katiyakan ay nagkaroon ka ng malaking gantimpala kay Allah subhanahu wa ta'ala, maaaring makamit mo pa ang habag at pagpapatawad ng Allah subhanahu wa ta'ala dahil yun lang ang target natin. Can you imagine? Binigyan tayo ng Allah subhanahu wa ta'ala halimbawa ng mahina na memorya. Dahil sa may edad na tayo sometimes, o kaya mahina talaga. Pinilit mong mag-aral para sa Kanya, kahit hindi ka matuto, ang mahalaga sa iyo ngayon, malugod lamang at maawa sa iyo ng Allah subhanahu wa ta'ala. Pagdating mo sa kabilang buhay, sasabihin niya sa iyo, alam mo ba, nasa pinilit mong mag-aral kahit na ikaw ay nahihirapan, nagpursige ka kahit alam mong tinatamad ka na, yung naps mo binubulungan ka ng huwag ka nang pumasok pati mga jin, lumaban ka pa rin para sa akin. Alam mo ba, hindi mo ba alam, sabi ng subhanahu wa ta'ala, yan lang ang nagpalapit sa akin yung ginagawa mong yan kung bakit kita kinalugdan, ngayon pumasok ka sa paraiso. Can you imagine that? Ito ang ginagawa natin. Walang katalo-talo, basta ito ay para kay Allah subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah, now, dako tayo sa chapter 7, Al-Ardu, the representasyon or the display ang paglalarawan o larawan. At dumako tayo sa Ad-Darsu Sabiu wa Talatuna, the 37 lesson. Al-Hiwarul Awwal. So remember, awwalun is first, panlalaki at ang feminine ula. If you put al-ula, al-awwalu. So here, al-hiwaru masculine and the first, al-hiwarul awwalu. And remember, kapag may not, mat sila sa apat na bagay, unahin nyo munang basahin yung sa uli. Al-hiwarul awwal, awwal ang uli, unahin nyo muna. The first and then al-hiwaru chapter. Dialogue. The first dialogue. Ang unang pag-uusap. Al-hiwaru bayna ganim wa galib.
Ang dialogo ay sa pagitan ni Ganim at Galib. Sabi ni Ganim kay Galib, undur. Ang ibig sabihin ng undur, verb ito, nagtatapos siyang sukun, meaning, pag nagtapos ng verb, sukun ng verb, form 1, example, ang tawag dito ay amrun. Wala kasing dahilan to para maging sukun to. Wala namang, halimbawa, lam. Gagawin niya yung modaryon na sukun at hindi naman modaryon to. Wala itong sign ng mga modari. So this is a amrun. Ang ibig sabihin ng amrun, ang verb, nagtatapos siya ng sukun, undur, ra sukun, nag-uutos siya, ito sa isang lalaki, anta. Ang ibig sabihin ng undur, tignan mo, or tumingin ka, look. Tumingin ka, o tignan mo, meaning inuutusan ka. Kaya tinawag itong amrun or imperative verb, pautos na pandiwa. So what's the meaning of undur? Tumingin ka. Lalaki yan, ha? Look. Baga sa English sabihin to, look, pero actually, ikaw yun, anta. Pag sinabing jump, talon, ikaw yun. Run, ikaw yun. Kaya pag mag-aaral kayo ng grammar sa English, sasabihin, run. Sasabihin sa'yo, where's the subject? Sasabihin mo, you. Yung subject doon nakadrop. Katulad din ng amrun. Sasabihin, look. Where's the sasabihin, nasaan yung, ano ba yun? Nasaan yung subject dito? Sasabihin mo, mustatirun, takdiruhu, anta. Ikaw yung subject doon. Inuutusan kang tignan. Ikaw yun. So, unduris, tumingin ka. Actually, look lang ito. Tumingin, tignan, but ikaw yun. So, what is undur? Look. Look. Sa English, tumingin, Tagalog. O tignan mo. Ila. Ila lawhati. After ila, yung noun, nagtatapos siya ng kasra. Lawhati. You know, ti. At gaya na sabi ko, ang noun, originally ending palaging u or dhamma, either one or two, dhammatani or dhamma. But kapag nilagay mo ang ila, like for example, lawhatun, bigyan natin ng al-lawhatu. Pag nilagay mo ang ila, ilal lawhati. Yung lawhatu, yung u, dhamma, papalitan mo ng i o kasra because of ila. Okay, mabagal ako. I think nasasakyan ito. Bakit ako naging mabagal? Kasi medyo bumibigat na ng kaunti yung pag-aaral. Kaya kailangan yung makinig ng mabuti. Focus. Alam niyo, habang nagpo-focus kayo sa pag-aaral, ito katulad to, may susunod pa kayo, grammar, kay Ustad. Kapag nagpo-focus kayo na matuto, makikita nyo bitin kayo sa oras. Makikita nyo yan, bitin na bitin kayo kahit 2 oras pa. Sabihin mo, napakadali naman. Tapos na nun. Pero kung hindi ka nagpo-focus, 30 minutes pa lang, 30 minutes, tingin mo napakahaba na yan. Naiinip ka dahil hindi ka nakapokus sa pag-aaral. Ngunit kapag nakapokus ka, sasabihin mo, tiyak, kahit 2 oras nung ako nag-aaral, 3 oras, 4 na oras ako nag-aaral. Isang ano lang yon, subject lang yon. Isang lesson na ganito yon. Umaabot ako ng 3 hours migit, kulang sa 4 na oras. Bitin pa ako nun. Dahil enjoy na enjoy ako, natututo ako for the sake of Pansamantala, enjoy na enjoy ako, bitin na bitin ako. Kaya ang ginagawa ko, pupunta pa ako sa isang site, mag-aaral pa ako ng 2 oras. Yan, tandaan yung sikreto ng pag-aaral para kayo ay maging ganado, focus, may layunin kayo matuto. Okay? May layunin kayong matuto. Okay. Undur, tumingin ka, ilaw lawhati. The meaning of lawhatun is notice board. Alam niyo, sa paaralan, di ba, doon nila inalalagay yung mga parabang pisara. Tapos may mga nakasabit na papel, takasang pisara, tawag doon takasang pisara. Notice board.
nakalagay doon yung mga iba-iba sa patungkol sa paaralan. Okay, halimbawa, yung mga class schedule, nakalagay doon yung mga class schedule sa paaralan yon sa notice board. Okay? So they call this also the studying timetable. Yung mga class schedule. Diba? Sinatawag nila sa English yan, the studying timetable. So meaning, lawhatun is notice board, but ila lawhati. Look to the notice board. Meaning, inutusan niya yung lalaki, sabi niya, tumingin ka doon sa notice board, doon sa talakasang pisara. And then, sinabi niya ulit, ikra. Ikra. Sukun na naman. Anong ibig sabihin ng ikra? Basahin mo. Tumingin ka doon sa notice board, tapos meaning, ikra, basahin mo. Ikra, basahin mo. Read. Okay? So, titingnan nyo yung verb. May tanong na so kailangan mapulong bihi. Okay. Ikral jadwala. Tapos, basahin mo ang jadwalal dirasiya. Ikra, silti kayo sa akin na inito Sukun ng ikra, amsatul kata, din amsatul wasal, ikrail. Ikrail jadwalal dirasiya. Okay. At basahin, meaning basahin mo itong jadwal is timetable. Yan yung sinasabi ko kanina sa notice board na maaari mong makita. Timetable. But dirasiya, the studying. Meaning the studying timetable. So sabi niya, tumingin ka dun sa notice board, tapos basahin mo yung class schedule o kaya yung the studying timetable, meaning yung mga oras ng mga klase o pag-aaral. Yun ang sinasabi natin sa notice board. Kapag mayroong importante sa isang university, paaralan, isinasabit nila doon niya sa notice board, nagpapaalala yan, makikita mo yung mga kung paalaala sa eskwela, doon nila sinasabit sa notice board. So, nandito rin yung mga time studying table o mga class schedule, kung anong mga kurso, kung ano ng level ng mga nag-aaral, nandyan sila. Okay, nakita nyo sa taas na picture, yun pala, Nakita nyo? May picture sa taas, ng daming nakasabit. Yan, minsan binubuksan mo pa yan. Pag nasa college ka, binubuksan mo pa yan. Kasi hindi lang isa nakadikit yan. Minsan parang papel yan na bumili ka ng papel na pang grade 1, nakadikit lahat yun. Bubuksan mo lahat ng ganyan yan. O kaya nakikita nyo dito, napakaraming nakadikit. So yung notice board dyan, yung board, that is a lawhatun. Okay, yung mga nakasabit dyan, jadwal al-darasiya, that is the time studying table or class schedule. So sabi ni Galib, si Galib ang inutusan niya. Binasa na siguro, sabi niya, ad-dirasatu kamsatu of 3 to 10, mudaf, mudafilayhi, kailangan ang mudafilayhi, plural. Okay? Kamsatu, feminine. Bakit? Dahil ayamin is masculine. Ad-dirasatu, the studying kamsatu ayamin filusbui. What is kamsatu? Kamsa? 5. What is ayamin? From yaumun? Days. So meaning, the studying is 5 days. Ang pag-aaral ay 5 araw fil usbui in the week. Meaning, in is also inside, sa loob ng isang linggo. Okay? So, ad-dirasatu ang pag-aaral, kamsatu ayamin, ay 5 araw, fil usbu'i, sa loob ng isang linggo. Usbu'un is week. Okay? Usbu'in because of fi, but because of al, fil usbu'i, al-usbu'i. Okay? So, 5 araw ang studying timetable na nakita niya siguro sa studying timetable, 5 araw. So sabi ni Ganim, naam. Alam na rin pala ni Ganim, pinatingin niya lang. Naam, yawmas sabti wa yawmal ahadi, okay? Wa yawmal itsnaini, majrur mudaf ilayhi, wa yawmal sulatai, wa yawmal arbi'ai. Binasa kong kumpleto.
Ano yung 5 araw na pasok? Yawmas Sabti. What is Sabat? Meaning, Saturday. Yawmal Ahadi. What's Yawmal Ahad? Sunday. Ahad is Sunday, ha? Okay. Yawmal Itsnaini. Monday. Wa Yawmal Thulatha'i. Tuesday. And wa Yawmal Arbi'ai. Wednesday. Yun ang pasok nila. Sabado, Linggo, Lunes, Martes, Miyerkules. Okay? Walang Webes, walang Biyernes. Okay. 5 lang. So sabi ni Galib, al-utlatu. What is al-utlatu? Bakasyon. Holiday, pahinga. Bakasyon. That is al-utlatu. Ang bakasyon aniya, yawmal kamis, wa yawmal jumu'ati. Wa yawmal kamisi, Huwebes, wa yawmal jumu'ati, Viernes. That is al-utlatu, the bakasyon. Okay, what is al-utlatu? The vacation. Ang bakasyon, 2 araw. Ano sing bakasyon? Huwebes, yawmal kamis, and Viernes, yawmal jumu'ah. Okay. Then, sabi ni Ganim, Oktob, yan na naman, sukun na naman, Oktob. Alam mo naman yung berbe, nahuuna palaging hamsatul wasal. Tapos sumusunod siya sa ain, kung ano yung ain dito, tu. Kaya yung hamsatul wasal, Oktob. Sinabi ko na kalakaran sa inyo yan, ha? Kapag ang ain kalima or yung gitna ng verb ay dhamma, yung unang hamsatul wasa magiging dhamma rin. Pero kung ang gitna ay patha or kasra, magiging kasra yung hamsatul wasal, yung sa una, Oktob, yung hamsatul wasa. Dito, because of ta, yung gitna, tu. Sa ta, may dhamma, so magiging u yung una, Oktob. Okay? The meaning of Oktob is write. Meaning, sulat mo. Write mo. Pag sinabing write, sulat, meaning ikaw yon, sulat mo. Lalaki to, Lalaki. Oktob. Right. Meaning sumulat ka, o sulat mo. Pautos yan. Oktob what? Oktob. Okay, Oktob. Because of amsatul wasal, iltikay sa kinaini, Oktobil. Remember, kapag nagsasarjari kayo sa amrun, palaging kasra. Okay, kaya alam mo pa rin, kahit na ito ay may kasra, surgery yan because of kasra, surgery lang yan because this say amrun. Oktobil, meaning Oktob lang to. Oktobil mawadda. Oktobil mawadda. Mawadda dirasiyata. So this is say not sa mawadda. The meaning of mawaddun is subject. Pag nag-aaral ka, subject. Okay, yung paksa. Isulat mo yung mga paksa, subject ninyo, English, mathematics, like that. Okay? Okay. Write the studying subject because we know dirasya is studying. That is the title ng chapter na ito. Dirasatun. Okay, dirasatun, but here dirasiyatun, But because of not at dirasiyata ni al. Oktobil mawadda dirasiyata, isulat mo ang studying subject, yung paksang pag-aaralan. Sinong inutos niya? Si Galib, ba? Kopyahin mo, meaning sulat mo, kopyahin mo. What is the Arabic kopyahin? Insak. Kapag nakakita kayo ng internet o coffee, insak.
Tapos pe-paste mo, di ba? That is a copy. So here, sabi ni Galib, ano yung sinulat niya? At sakafatul islamiyatu. At sakafatu, binom islamiyatu, Islamic. Pag sinabing Islami, al-islamiyatu, the Islamic or Islamic. But sakafatu is culture. Culture. So meaning, uunahin mo muna yung not, Islamic culture. Okay? Islamic kong kultura. Yung, kapag nag-aral ka sa Islamic kong kultura, anong tinuturo dito? Abu Tirmidhi, anong tinuturo sa Islamic kultura? Pag hindi, Islamic kultura lang to. Ano yung tuturo sa Islamic kultura? Islamic culture. Di ba narinig yung minsan ng mga nagkukutba? Tradisyon. Ayon sa tradisyon ng mahal na propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yung kulturang katuruan na galing sa sunna ng prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Meaning mag-aaral ka sa Islam dito. Islamic culture to. Tuturo yung mga hadith, tuturo yung pamamaraan ng prophet sallallahu alaihi wasallam, paano kumakain, paano umiinom, paano natutulog. Meaning yung good and right conducts, ituturo dito sa kulto, Islamic culture. Okay? That is at sakafatul islamiyatu. Kayo nga, at sakafatul islamiyah. Kasi ito mahirap to pag hindi mo pinopronounce. Ar-riyadiyat. Kaya nga? Ar-riyadiyat. Yes, ar-riyadiyat. What's riyadiyat? Dito nakalagay siya, mathematics. Okay, unahin ko muna yung isa. At sakapatul islamiyya, Islamic culture, walugatul arabiya, yan, Arabic language, wariyadiyat. What is wariyadiyat? Mathematics. Okay? Wal-ulum. Ito, alam niyo siguro ito. Wal-ulum. What's ulum? Science. Okay, bukas. Magsisimula na ang science natin from Quran. Patutunayan natin na ang Quran akma sa lahat ng siyensya sa bagong moderno patungkol sa siyensya sa panahon natin yun, na kung saan na marami silang binago sa siyensya na mali at binago nila ngayon, that's why tinawag nilang modern science. Pero ang totoo, hindi na to research, hindi na scientific, nabasa na lang nila sa banal na Quran kung bakit naiayos nila ngayon ang lahat ng mga siyensya because of the glorious Quran, na kung saan bago lang nila ito na isaayos at matagal na sa banal na Quran. Bukas na magsisimula yan every Monday, insha'Allah. Okay? Wal-ulum, science. Actually, dapat tawagin ito science ayat. Pero dahil sa nakaugaliang tawagin siyensya, science, that is al-ulum. Dapat science, no? Ayat. Science, not science. Wal-hasub. Oh, the wood, what is hasub? IT, computer. Very good. Hasub is IT. O, mag-aaral ka rin dito ng IT, wal hasub. I repeat, ano sinulat niyang studying subject, ano yung mga paksang pag-aaralan nila, at sakapatul islamiyya, Islamic culture, al-lugatul arabiyya, Arabic language, ar-riyadiyat, and mathematics, wal-ulum, siyensya, okay, wal-hasub. What is hasub? IT. Okay, ano ibig sabihin ng IT, Dawod? Information technology. Information technology. That is IT. So sabi ni Galib, mata. Kailan? Tabda'u. From bada'a yabda'u. Because of iktibara, tabda'u. Okay? When the test or examination start or begin. Tabda'u, it begin. But because of nandoon yung iktibaratu, the file, so when the examination begin, kailan magsisimula ang pagsusulit? Okay? From bada'a, yabda'u, tabda'u. Bakit tabda'u? Because of iktibarat is feminine. Kaya feminine yung tabda'u, hindi masculine yabda'u. Okay? The singular, iktibaratun.
Here, iktibaratun. Okay? Iktibaratun. Iktibarat, pag tumigil kayo. What is mata? Huwag niyong kalilimutan yung mata natin sa Tagalog. But sa Arabic, kailan. Ang layo, no? Kailan. Pero sa Tagalog, pag sinabing mata, eyes. Yung eyes. Pero sa Arabic, mata. Kailan. Okay. Kailan ang ano? Tabdaul iktibarat, test. Examination. Kailan ang examination, tabda'u, magsisimula? When the test or examination begin or start. Ganim said, Fi syahri Sab'an. Syab'an before Ramadan. Tama ba ako? Shaban before Ramadan. Shaban, Ramadan, tapos? After Shaban, Ramadan? Di ba? Before Ramadan. Shaban, Ramadan. Tapos Shawwal, di ba? Okay. So, before Ramadan, Shaban. Kaya mga nagbabayad ng fasting, yung pagbabayad hanggang Shaban lang, papasok yung Ramadan. Kaya kailan makabayad na yung mga may utang. Mga may utang kayo dyan. Mga babae, karamihan, may utang yan. Regla. Okay? That is Shaban. Fi syahri, sabi niya, matatabdaw liktibarat, fi syahri Ramadan. Actually, may nakatago dito. Ano yung nakatago dito? Hindi naman kompleto to. Fi syahri Ramadan, Shaban Fi syahri Shaban. So, ang nakatago dito, tabdaul iktibarat, ang examination ay magsisimula, fi syahri Shaban. What is syahrun? Buwan. Syahru Ramadan. Syahru Ramadana. Mudap ilayhi. Sa buwan ng Ramadan. Yan na? Syahrun is buwan. Siyempre, pag gagamit na ng mudap ilayhi, syahrun, syahru. Okay? Syahru Ramadana. Liptot ang Ramadan Okay? Doon say Syahru Ramadanil. Mali yun. Syahru Ramadanal ladi. So, fi syahri Shaban, in the month of Shaban. Magsisimula yung test, tabda'ul iktibarat, fi syahri Shaban. Kailan magsisimula ang test, tinanong niya? Month of Shaban. In the month of Shaban. Then Galib also said, wa mata. O ano naman yung wa? At mata, kailan? At kailan? And when? Yantahi. From hintaha, yantahi. Parang nananahi, no? Intaha, yantahi. What is intaha? That is the roots. The meaning of intaha, siya tapos na siya. Finish siya. Finish. He is finished. He was finished. Okay? Yantahi, present tense ito Okay? Kailan? Magtatapos. Okay? Kailan? Magtatapos. And when will it finish or end? And when will it finish or end? Kailan naman ito matatapos? Meaning, kailan magsisimula yung examination? Fi syahri Shaban. Kailan naman ito magtatapos? Ano sagot? Yantahi al-amud dirasi. So ito ay nata, al-amud dirasi. Siyempre, nakatago doon yung yantahi. It will finish al-amud dirasi. What is dirasi? Studying. What's amul? What's amun? Year. So meaning, unahin niyo muna dirasi, studying year. Wa mata yantahi amud dirasi, at kailan magtatapos ang pag-aaral o taunang pagkaaral. Meaning, studying school year. Pwede nyo sabihin yun. And when it will finish the studying school year. Pwede nyo sabihin yun. Kahit walang school, pwede nyo consider yun. Studying year, studying school year. So because this is a file, pwede nyo sabihin at kailan ang taunang pag-aaral matatapos.
It's better because maunang file dapat talaga sa verb. So dahil al-amud dito ang file at not ang derasiyo, so pwede nyo sabihin, at kailan ang taunang pag-aaral matatapos? Okay? And when will the studying school year end or finish? Ano sabi? Fi syahri Ramadan. So meaning 1 month lang, no? Shaban, Ramadan. Matatapos ito ng Ramadan ang studying school year. Okay? Galib said, al-utlatu talatatu feminine because of shahrun is masculine and the plural of shahrun ashhurin because of muda pilehi. Ashhurun became ashhurin, talatatu ashhurin. What the meaning talatatu ashhurin? 3 months. Shahrun is singular month and the plural is ashhurun. But because talatatu muda pilehi, remember 3 to 10, kailangan ang mudaf ilayhi plural ending kasra. Okay? Ang bakasyon, al-utlatu, the vacation is 3 months. Talatatu ashhurin. How do you say 4 na buwan? Ito, talatatu ashhurin. 4 na buwan. Arba'atu ashhurin. 5 buwan. Kamsatu ashhurin. Very good. 6 months? Sittatu ashhurin. Yes. 7 months? Sab'atu ashhurin. 8 months? Samaniyatu ashhurin. 9 months? Tis'atu ashhurin. Then 10 months? Asharatu ashhurin. Yes, di ba? Okay, very good. Ganun lang yan, no? So dito, talatatu ashhurin 3 months. Muda pilay, ha? Ganim said, Alhamdulillah. Okay? Alhamdulillah, all thanks and praise belongs to Allah subhanahu wa ta'ala. Then sabi niya, al-utlatu tawilatun. Oh, not na naman. Parehas. Paano mo babasahin? What's tawilatun? Long. Okay? Long, mahaba. Okay? So, paano nyo translate? Al-utlatu at tawilatun. Hindi pala nat ito. Hindi nat. Wala siyang ale. Hindi siya nat. Okay? Cover lang siya. So, the vacation is long. Very good. The vacation is long. Ang bakasyon ay mahaba. Al-utlatu, ang bakasyon. Tawilatun, mahaba. Okay? Tawilatun. Galib said, ito, verb ito, ha? Yung kaninang yabda'u, tabda'u. Bada'at. Why bada'at? Because the file is feminine, hissatu. Okay? So, bada'at. Hindi pwedeng bada'a. The meaning of bada'a, it was finished, it finished, or it end. Okay? But kung tao, he finished, he end. Okay. So, unahin muna natin ang file. What is hissatu? Al-hissatu? The class. The class. Minsan, period ang tinakabit nila dito. Period. But the class and bada'at because of iltikay sa akin ini put kasra. Bada'at, bada'atis. Bada'atil hissatu. Okay, paano nyo ita-translate ito? Bada'a, he began, ha? He began, but here feminine. Bada'atil hissatu, the class has, what's the past tense of begin? Began. The class has begun. Ang klase o period ay nagsimula. Magsimula na. Magsimula na, past tense na. Ang klase nagsimula na. Okay? The class has begun. Haya bina ila saf. Because of ila safi. Okay? Ila safi. What is haya bina? Let's go Let's go. Ila safi. to the room. Ay, To the row. Mag-aaral ka to the row.
Classroom. Classroom also, sabfun is classroom. Okay? Classroom. Let's go to the classroom. Haya bina ila safi. O yan, pwede nyo gamitin niya. Classroom. Haya bina ila safi, yaki. Let's go to the classroom, oh my brother. Okay? Yaki. And then Ganim said, Haya bina. Let's go. Okay. That is our first hiwar. Okay, let's go to the al-hiwar tsani. The second dialogue. Undur wastami wa'aid. Yung kanina yata, meron din ganito. Di ko nabasa yun. Meron din. Undur wastami wa'aid. Matagal na natin ito sinasabi. What is undur? Look. Wa. And Istami. listen. Wa. And Aid. repeat. O, diba? Tagal na kasi yan. Kabisado niya. Tumingin at makinig at ulitin. Okay. Kanina hindi natin nasabi. Hindi natin naulit. Ngayon, ulitin natin. Okay? Sabi ni Nada kay Ilham, Assalamu alaikum. Assalamu alaikum. Wa alaikumussalam. Wa alaikumussalam. Ismi Nada. Ismi Nada. Ana Suriyah. Ana Suriyah. Ismi Ilham. Ismi Ilham. Ana Saudiyah. Ana Saudiyah. Ana talibatun fi jami'atu Dimashqa. Ana talibatun fi jami'ati Dimashq. Okay, sabi naman ni Ilham, Ana talibatun fi jami'ati Ummil Qura. Ana talibatun fi jami'ati Ummul Qura. Fi ayyi kulliyatin tadrusina? Fi ayyi kulliyatin tadrusina? Adrusu fi kulliyati tarbiyah. Adrusu fi kulliyatin tarbiyah. Wa fi ayyi kulliyatin tadrusina anti? Wa fi ayyi kulliyatin tadrusina anti? Adrusu fi kulliyati tibbi. Adrusu fi kulliyatin tibbi. Di sabi ni Ilham, sa akunu mudarrisah. Sa'akunu mudarrisa. Insyaallah. Insyaallah. Sabi naman ni Nada, sa akunu tabibah. Sa'akunu tabiban. Insyaallah. Insyaallah. So dito sabi ni Nada kay Ilham, Assalamu alaikum. And then sabi ni Ilham, wa alaikumussalam. Sabi ni Nada kay Ilham, Ismi Nada. What's the meaning Ismi Nada? My name is Nada. Nada. And sabi ni Ilham, sabi niya ulit, tapos pagpapatuloy ni Nada, Ana Suriyatun. Ako ay isang Syrian. Babae ito. Bakit Suriyatun? Hindi Suriyun. Feminine eh. Kasi ang Ana, pwedeng babae, pwedeng lalaki. But hindi mo pwedeng sabihin kung babae ka, halimbawa, kaharap mo ko, lalaki ako, sabihin ko, Ana Suriyatun, lalaki ako, mali yun. Ana Suriyun. Pero dahil babae si Nada, Ana Suriyatun. Alam natin, kapag babae, bibigyan mo ng marbuta yung panlalaki. Mudarrisun, mudarrisatun, teacher. Muallimun, teacher pa rin, muallimatun. Diba? Ustadun, ustadatun. Ganyan lang siya, okay? Suriyun, suriyatun, babae eh. So sabi ni Nada, Ismi, Nada, Ana Suriyatun or Ana Suriyah. Sabi ni Ilham, Ismi Ilham, Ana Saudiyah. What is Saudiyah? Isang taong Arabyana, Saudi siya, okay? Saudiyah. Then sabi ni Nada, Ana Talibatun. O, kita nyo, Talibun, lalaki, babae, Talibatun. Anong ibig sabihin ng Ana Talibatun? Ako isang estudyante. Ana Talibatun. I am a student. Fi Jami'ati Dimashqa. So, Damascus to, ha? So, University ng Damascus. I am a student in the University of Damascus, mudap ilay. But why Dimashqa? Diptot to, ha? Mudap ilay Jami'ati Dimashqa. Ako ay isang estudyante fi Jami'ati Dimashqa sa isang universidad ng Damascus. And then Ilham said, Ana Talibatun. Ako ay isang estudyante
fi Jami'ati Ummil Qura. Saan ito? University of Ummil Qura. Saan tong universidad na ito? Ako, sabi niya ni Ilham, nag-aaral ako sa University ng Ummil Qura. Ito ay Makkah. Ito ang paaralan sa Makkah, Ummul Qura. Okay? Ummul Qura. But because of Jami'ati, mudaf ilayhi, ummi. Then another mudaf ilayhi, Qura, Ummil Qura. And Nada said, fi ayyi. What is ayyi? Ayun? Ayun, ayyan, ayyin. After ayu, remember ayun. After ayun, always mudaf ilayhi. That's why gagawin nyo na lamang ayu, ayya, ayyi. But because of fi, ayu became ayyi. Okay? Palaging may mudaf ilayhi ang ayun. Magiging ayu, ayya, ayyi na lang. The meaning of this ayu is which. Alin. Fi ayyi sa alin. In which. Fi ayyi in which. Ayun na, ayyi kulliyatin. No? Kita nyo? Mudaf ilayhi kulliyatin. Fi ayyi kulliyatin. In which faculty or college. College. Sa anong kolehiyo? Sa alin? Sa aling kolehiyo? Okay, paano yung sasabihin sa aling kolehiyo? Fi ayyi kulliyatin. Okay, fi ayyi kulliyatin. In which faculty or college? Tadrusina. What is tadrusina? Do you study? In which faculty or college do you study? Sa anong kolehiyo ka nag-aaral? Babae yan. Babae, lalaki. Bakit babae yan tadrusina? Because of ina. Because anta, tadrusu. Anti, by adding ina, tadrusina. Paano sasabihin kung ikaw ay lalaki? Sa aling kolehiyo ka nag-aaral? Lalaki ka. Anta. Tadrusu. Yes, paano? Fi ayyi. Sige, Brother Amir. Fi ayyi kulliyatin. Tadrusu. Very good. Pag lalaki. Ay kapag babae, fi ayyi kulliyatin. Tadrusina. Ganun kadalian. Anta, anti. Pag anta, gagawin yung anti by adding ina. Okay, ina. Yung mudar yun. Verb. Fi ayyi kulliyatin tadrusina, sabi ni Nada kay Ilham. Sabi ni Ilham, adrusu. Okay, yung ado ito, ana. Pwedeng panlalaki, pwedeng pambabae ang adrusu. Ang roots niya, darasa, yadrusu. Siya'y nag-aaral. But ako, adrusu. Okay? Paano mo sasabihin, siya'y nag-aaral na babae? Hiya. Darasa yadrusu. Yadrusu. Huwa. Hiya. Tadrusu. Anta. Tadrusu rin. But anti. Tadrusina. Nahnu. Tayo. Nag-aaral tayo. Nadrusu. Change na. Nadrusu. Very good. So dito sabi ni Ilham, adrusu, ako'y nag-aaral fi kulliyatit tarbiyati. Tarbiya. Fi kulliyatit tarbiya or tarbiyati. What is tarbiyatun? Medicine. Education. So, fi kulliyatit tarbiyati in the college or faculty of education. Anong kurso itong education na to? Teacher. Very good. So, pag nag-aaral ka, kurso mo, edukasyon. Okay? Kasi yung kinukuha kurso, teacher. Okay? You are in the college of education. Okay? Alhamdulillah. Kaya yung mga teacher, kailangan nagtuturo talaga ng good manners and right conduct. Dahil, dito mo, edukasyon, doon ka pumasok, faculty of education, tapos wala kang modo, ikaw na teacher, nagpapakain ka ng jolen sa estudyante mo, hindi na babagay na sabihin siyang nag-aral siya sa edukasyon. Diba? May mga ganyan teacher nananakit ng mga bata, yung mga elementary. Pinakita ko noon, pinalayas dyan sa eskwelahan namin noon. Isa siyang matabang babae,
Nagtuturo siya pagka nagalit siya, napakatindi, pinakain niyang Jolen yung bata. Pinapakain, hindi naman nakain, pinapakain, pinalulunok. Nagsumbong yung nanay sa principal, automatic, immediately ni-report na wala siya ng lisensya. Hindi bagay sa kanya na nag-aaral sa edukasyon. Hindi. Okay? Pag nag-aaral ka sa edukasyon, ikaw magtuturo ng magandang asal. Good manners and right conduct sa mga estudyante mo. Yun ang kurso mo eh. Teacher, magturo ka ng magagandang asal. Okay? So, adrusu fi kulliyati tarbiya, I'm studying to the Faculty of Education. Nag-aaral ako sa Faculty ng Edukasyon. Meaning magti-teacher siya. Sabi naman ni Ilham, siya naman ang tanong dahil siya tinanong eh. Sabi naman ni Ilham kay Nada, wafi ayyi kulliyatin in which faculty at sa along kolehiyo tadrusina, then diniinan niya anti. Di na yung tadrusina eh. At kung gusto mong diinan, huwag mo sasabihin anta, tadrusina is anti. Okay, kung tadrusu, anta. Fi ayyi kulliyatin tadrusina anti, sabi naman ni Ilham kay Nada. Sabi naman ni Nada, adrusu. What is adrusu? Ako'y nag-aaral. Fi kulliyati tibbi. What is tibbun? Medicine. Anong kurso naman to? Anong kinukuha niya? Doktor. Okay? So, pag nagdo-doktor ka, nasa college ka ng medicine. Okay? Yan ang yung kurso. Kurso mo magdo-doktor, but nasa college ka ng medisina. Okay, I'm studying in the Faculty of Medicine. Okay, now, what is sa akuno? Sabi dito ni Ilham, sa akuno. Ito, importante ito. Akuno, but put sa future, pag hinaharap, kapag may isa. Actually, this is kana, yakuno, akuno, but may isa. Mangyayari pa lang. Nag-aaral pa eh. I will be. Because of kana yakuno. I will be. Ako'y magiging. Ang ibig sabihin ng asa akuno, ako'y magiging. I will be. Modernisatod yun. Education eh. I will be sa akuno, I will be a teacher. Kaya nga, insya'ale, because of sa. Okay? Sa akuno, modernisatun, I will become teacher, a teacher, inshallah, if Allah wills. Okay, I will be a teacher or I will become a teacher. Ako'y magiging guro kung loloobin ni Allah subhanahu wa ta'ala, inshallah. So sabi naman nila dahil doktor medicine, sa akuno tabibatun. Pag lalaki, sa akuno tabibun. Pag babae, sa akuno tabibatun, and I will become a doctor, hindi pa naman, darating pa naman, inshallah. Okay. Parang hindi kayo nagsusulat, ha? Parang kabisado niyo mga vocabulary. Kayo, kabisado niyo ba to? Very good, ha? Kasi pag hindi kayo nagsusulat dyan, bakit doon sa vocabulary, pagkatapos to, mga vocabulary, doon nyo lang isulat. Nakapamisan lahat yung bagong vocabulary doon. Okay? Al-hiwarut salitu. The third exercise. Undur wastami wa'aid, look and listen and repeat. Okay, Kasim and Gassan. Yan ang mag-uusap dito sa third hiwar natin. Okay? Nasa Darsut Sabiyo pa rin tayo, wala talatuna 37th lesson. Okay, Kasim said to Gassan, ila ayna tadhabu ya Gassan. Repeat. Ila ayna tadhabu ya Gassan. Ila ayna tadhabu ya Gassan. Adhabu ila al-madrasati. Adhabu ila al-madrasati. Al-waqtu mubakkirun. Al-waqtu mubakkir. As-saatu al-ana sadisatu sabaha. As-saatu al-ana sadisatu Sabaha. sabah. Double count. Sabaha. Sabahan, sabaha. Okay? Al-madrasatu ba'idatun. Pag ba'idatun, don't say min, an. But from ang translate. Okay? Al-madrasatu ba'idatun anil baiti. Al-madrasatu ba'idatun 'anil bait. Mata yabda'ul yawmad dirasi. Mata yabda'u al-yawm ad-dirasi. Yabda'u sa'ata sabi'ata sabaha. Yabda'u as-sa'ata as-sabi'ata sabahan. Hal tadhabu bil hafila? Hal tadhabu bil hafila? La adhabu bis sayyara. La adhabu bis sayyara. Mata yantahil yawmud dirasi. Mata yantahi yawm ad-dirasi. Yantahi sa'atal wahidata dhuhra.
ينتهي الساعة حين تدبرها Kamhisatan tadrusu fil yawm. كم حصة تدرس في اليوم Adrusu sitta hisasin fil yawm. أدرس 6 حصص في اليوم Mada tafalu fil istiraha. ماذا تفعل في الاستراحة Adhabu ilal maktabi. Tabati. Adhabu ilal maktabah. أذهب إلى المكتبة Aw ilal mukhtabar. أو إلى المختبر Okay, aw ilal mukhtabara, mukhtabar. Okay. Sabi ni Kasim, kay Gassan, ila aina tadhabu ya Gassan? To where do you go or where are you going? Okay? But gusto nyo, to where do you go or where are you going? Saan ka pupunta o Gassan? That is the meaning of ila aina, to where. Tadhabu, you go. So pwede nyo sabihin, to where do you go or where are you going o Hasan? Okay? Ila aina tadhabu ya Gassan? Pwede mo sabihin, ila aina tadhabu ya Dawud? Saan ka pupunta, Dawud? Okay, ila aina tadhabu. Kapag babae, ila aina tadhabina. Okay? Ila aina tadhabina ya Fatima. Okay, like that, ha? So now, alam niyo na sabihin kung paano saan ka pupunta. Where are you going? Ila aina tadhabu. Depende sa mga kinakausap niyo sa harap ninyo. Okay? We have a 14 pronouns. At alam ko, pinag-aaralan niyo na yan sa grammar, sa kay Ustads. 14 pronouns. Huwa, humakum, hiya, humakun na. Okay? So, depende sa kausap ninyo sa harapan. But here, kung anta, ila aina tadhabu. Kung anti, ila aina tadhabina. Eh, paano kung siya? Saan siya pupunta? إلى أين Ila ay nayadhabu. Saan siya pupunta? Okay? Alhamdulillah. So sabi ni Gassan, pagsasagot ka, ana, adhabu ilal madrasa. Adhabu ilal madrasa or ilal madrasati. After ila, al madrasati. Anong ibig sabihin adhabu? I'll go ilal madrasati to the school. Natututo ng mag-English si Abdul Karim, ha? Okay. Ako'y pupunta sa paaralan. Sabi ni Gassan. O, sabi ulit ni Kasim, pupunta ng paaralan eh. Sabi niya, al-waqtu mubakkirun. Meaning, ang oras ay maaga pa o maaga pa. Okay? The time is early. Meaning, maaga pa. Sabi niya, al-waqtu mubakkirun. Okay? So sabi na ni Kasim, maaga pa, sabi niya, ano sa oras sinabi niya? Asaatu, ang oras ngayon, al-ana, as-sadisatu sabahan. What is sadisatu sabahan? 6 in the morning. Okay? The time now, asaatu al-ana, the time now is sadisatu sabahan, 6 in the morning. Maaga pa, sabi niya. Al-waqtu mubakkir. O yan, pwede nyo na sabihin na maaga pa. Paano? Al-waqtu mubakkir or mubakkirun. Okay? Al-waqtu mubakkirun. Then sabihin yung oras, sinabi niya yung oras, alas 6 pa lang ng umaga. Ngayon, asaatu al-ana sadisatu, sabaha. Double count. Sabaha, when you stop, when you continue, sabahan. So sabi ni Gassan, maaga pa nga. Pero sabi ni Gassan, al-madrasatu baidatun anil baiti. Yes, maaga pa. Pero ang eskwelahan, malayo mula sa bahay. Far away from house. That the school is far away anil baiti from house. Remember, ang andito, ang translate niya like min. Kasi hindi nyo pwedeng gamitin ng min kapag baidatun, kailangan an. But the translate say min from. Remember that rulings. Yes, maaga pa nga, but al-madrasatu, ang paaralan, baidatun, ay malayo anil baiti sa bahay. Meaning, magbabiyahe pa siya. Tamang-tama lang. Kahit maaga pa, tansyado niya yung biyahe niya para makarating siya ng paaralang hindi late. Okay? So, sabi ni Kasim, mata yabda'ul yawm. Kanina, tabda'u because siya. Ngayon, yawmu is the file, yabda'u naman. Panlalaki. Mata yabda'ul yawm ad-dirasi. May nata. Ano yung dirasi? Studying. What is yawm? Day. Mata, when yabda'u, begin. Because nandun na yung yawm dirasi, that's the file. Not. Then, file and not. So when, unahin niyo muna yung file. Day and not.
When does the studying day, okay, begin or start? Kailan magsisimula o kailan ang pag-aaral magsisimula? When does the studying day begin or start? Yabda'u from bada'a yabda'u. I repeat, mata yabda'ul yawm ad-dirasi, kailan magsisimula ang pag-aaral o kailan ang pag-aaral magsisimula, sabi ni Qasim kay Gassan. Sabi ni Gassan, yabda'u, okay, as-sa'ata as-sabi'ata sabahan. What is sa'ata sabi'ata? 7 o'clock. It will begin 7 o'clock in the morning. Magsisimula ang pasok alas 7 ng umaga o alas 6 kanila. Malayo pa nga eskwela. Tama-tama nga lang. Okay? Kaya tinanong niya, ano bang oras magsisimula yung klase niyo? Ba't ang aga mong aalis? O, sabi niya, alas 7. Malayo kasi sa bahay namin yung para naalis ako, alas 7. O, ang pasok namin, alas 7. Simula ng klase. Okay lang to. Ang biyahe niya. Maaga, alas 6. Yabda'u sa'ata sabi'ata. It will begin 7 o'clock sabahan. Sabahan is morning, ha? Okay. And then Qasim said, Hal tadhabu bil hafila? Hal tadhabu, do you go by bus? Pupunta ka ba? Nagpupunta ka bang nakabas? Meaning, nagko-commute ka ba? Hal tadhabu bil hafila? La. Adhabu bis sayara. I'll go with the car. Okay. Pwede sabihin, I'll go by car. Hindi, ako'y pumupunta ng nakakotse. Okay? May sarili siyang sasakyan. Qasim said, mata yantahi. What's yantahi? Kailan matatapos? Nagtatapos. Okay, kailan nagtatapos? Ang ano? Ang file ito. Mata yantahil yawmud dirasi, kailan ang pag-aaral nagtatapos? Mata yantahil yawmud dirasi, unahin mo muna yung yawmud dirasi because this is file and not. Mata, kailan? Yawmud dirasi, kailan ang pag-aaral magsisimula, natatapos? Okay? When does the school day finish? Kailan natatapos yung pag-aaral? Meaning, sa araw-araw na pag-aaral, katulad nito, anong oras natatapos o kailan natatapos, sabi niya. Parang oras din yan. Kailan natatapos o anong oras natatapos? Parang ganun ang tanong na yan. But ang tanong dito, kailan natatapos yung pag-aaral mo sa araw na yan? Meaning, sa araw-araw mo pag-aaral, anong oras ka natatapos? Sabi niya, tigasan, yantahi, ito'y natatapos as-sa'atal wahidat ad-dukra. O yun. Anong oras natatapos? Yantahi as-sa'atal wahidat ad-dukra. Anong oras? 1 o'clock. It will end 1 o'clock. Okay. In the noon. Okay. Tanghali. Okay. Ito'y natatapos, yantahi as-sa'atal wahidata 1 o'clock, duhra ng duhur time. Meaning noon, tanghali. Qasim said, come. After come, singular, indefinite, mansub. Come hisatan. What is hisatan? The plural of hisatan is hisasun. Hisatun, hisasun. Remember, hisasun is feminine because the root is hisatun. But because of come hisatan. After the come, kailangan mansub indefinite. Okay? What is come? Come. How many? What is hisatun? Class or period? How many period? How many classes? Okay? Kahit singular, pwede mong how many classes? How many period, how many classes tadrusu fil yawm? You study in the day. Ilang period, ilang klase ang pinag-aaralan mo? Sa loob ng isang araw, sabi ni Qasim kay Gassan, Gassan said, adrusu, ako'y nag-aaral
Adrusu what? Sitta. Why sitta? Because isasin is feminine. Because the root is isatun in singular. Pag plural, babalikan nyo muna yung singular para malamin nyo yung words kung feminine plural. Minsan kasi walang tamarbuta katulad nito, hisasin. Sitta, hisasin. Sitta masculine. Isipin mo, hisasin masculine. No, mali yata ito. Bakit? Kasi dapat sasabihin mo, kapag ang 3 to 10, masculine, dapat feminine yung kanyang tamis. Lalaki rin to, hisasin eh. Yung pala, pag bumalik ka sa singular, babae pala to, feminine, hisatun. Okay? Alhamdulillah, kailangan babalik kayo sa singular kapag plural. Titingnan nyo kung feminine, masculine para hindi magkamali in case na sa ganitong sitwasyon 3 to 10. O ano pa mang ibang bagay. Kamhisatan, how many class or period tadrusu fil yawm do you study in the day? Ilang lesson kang nag-aaral sa isang araw? Adrusu sitta hisasin, ako'y nag-aaral ng 6 na period, 6 na klase. Okay, 6 period. Sa loob ng isang araw fil yawm. Mada tafalu. What is tafalu? What do you do? Anong ginagawa mo? Okay, what do you do? Fil istirahi. What istirahatun? Break time. Break time. Okay? What do you do during the break? Okay? Fil istirahi. What do you do in the break or during the break? Anong ginagawa mo kapag break? Yung recess, di ba? Break din yan eh. Kapag aaral ka, break, walang ginagawa. Okay? Break, wala kang ginagawa. Anong ginagawa pag wala kang ginagawa? Meaning wala kang klase, wala kang period. Okay? Nakarest ka. Ano sabi ni Gassan? Adhabu ilal maktabati. Ako'y nagpupunta sa library o kaya or ilal muktabari. What is muktabarun? What is muktabarun? Kung sabi niya, pupunta ako ilal maktabati ilal muktabari. What is muktabarun? Laboratory. Laboratory, okay? So, sabi niya, adhabu ilal maktabati. Pumupunta ako library o kaya, minsan, meaning, ilal muktabari sa library. Okay? Sarado natin dito sa sariwan lang natin mga vocabulary, then mag-finish na tayo dito, inshallah. Okay? Al-mufradatu. Al-mufradatu, ang mga bokabularyo. Ito yung ginamit. Ito yung ganda ng aklat nito. Pagkatapos kang bigyan ng mga pagsasanay magsalita, yung lahat ng bagong bokabularyo, nakapabisa sa susunod na page pagkatapos ng mga dialogue. Ang kinaganda pa, may picture. Kasi malaking benefits na pag may picture, madaling matandaan yung bokabularyo. Okay. Al-mufradatu, ang mga bokabularyo, al-ardu, ang representasyon, undur wastami wa'aid, look and listen and repeat, mukhtabarun, Mukhtabarun. jami'atun, Jami'atun. jami'atu ummil qura, Jami'atu Ummul Qura. jami'atu dimashqa, Jami'atu Dimashq. saffun, Safun. kulliyatun, Kulliyatun. kulliyatu tibbi, Kulliyatu Tibbi. kulliyatu tarbiyati, Kulliyatu Tarbiyati. maktabatun, Maktabatun. jadwalun dirasiyun, Jadwalun Dirasiyun. mawaddun dirasiyatun, Mawaddun Dirasiyatun. al-lugatul arabiyatu, Al-Lugatul Arabiyyah. asyakapatul islamiyatu, Asy-Syaqafatu Islamiyyah. ar-riyadiyat, Al-Riyadiyat. al-ulum, Al-Ulum. al-hasub, Al-Hasub. lawha. Lawha. Sorry, repeat. Yes, lawha or lawhatun. Repeat. Lawhatun. Lawhatun. If you make stop, lawha. Hissatun. Hissatun. Istirahatun. Istirahatun. Ikhtibarun. Iktibar. Yadrusu. Yadrusu. Yaktubu. Yaktubu. Yanduru. Yanduru. Yan, ha? Muktabarun. O yan yun nasulat. Laboratorio. Ha? Pag nasulat nyo naman sa iwar, no need na. Jami'atun, University. Universidad. Jami'atu Ummul Qura, Universidad, paaralan nito sa Makkah, the name is Ummul Qura. Okay? Jami'atu Dimashqa, Universidad dito sa
Damascus. Pangalan ng eskwela yan. Safon, classroom, silid, aralan. Kulliyatun, faculty or kolehiyo. Kulliyatut tibbi, Faculty of Medicine. Faculty of Medicine, yes. Kulliyatut tarbiyati, muda-muda pila iya. Faculty of Education. Education, tarbiyatu na. Education. So, Faculty of Education. Maktabatun, Library. jadwalun dirasiyun, not manut, ha? Oh, no. Dirasiyun, studying timetable, yes. Class schedule, you may say class schedule, but studying, nando kasi studying, but also class schedule, ha? Studying timetable. Mawaddun dirasiyatun. But mawaddun, subject. Studying subject also, yes. Dirasiyatun, school day. Okay, schooling. Studying. Sorry, repeat. Mawaddun this is a subject. Okay, and dirasatun is studying. So, the studying subject. Okay, studying subject. Pwede nyo rin sabihin itong school day. Okay, school day. Mawaddun dirasiya, also school day. But the accurate is studying subject. Yung mga subject sa pag-aaral. Okay? Al-lugatul arabiyatu, Arabic language. Pag nainato, nainin nat bago manot. Asyakafatul islamiyatu, yan, nanmat manot. Culture. Islamic kultura, okay? Islamic kultura, Islamic culture. Ar-riyadiyat, mathematics. Al-ulumu, science. Al-hasubu, IT. Lawha or lawhatun, notice board, yes. Undur ilal lawhati. Look to the notice board. Hissatun. Okay, yes, period class. Yung plural niya, parang lalaki siya, no? Hisasun, ha? Hisatun. Ba't feminine yun? Istirahatun. Break, ha? Walang ginagawa. Libre, bakante, ha? Okay. Ikhtibarun. Test. Examination, yes. Test, exam. Yadrusu. Study. Paano yung hiya? Nag-aral siya. Tadrusu. Anta. Anti. Tadrusina. Very good. Okay. Nahnu. Tayo. Nag-aral tayo. Nadrusu. Very good. Nadrusu. Yaktubu. Siya'y nagsusulat. Basta modern present tense. Modern ito'y present tense kasalukuyang ginagawa. So, yaktubu, nagsusulat siya. Okay? Yung past tense kasi nagsulat na siya. Yung naharap naman, magsusulat pa lang. But ito, present tense nagsusulat siya, yaktubu. Kaya nakita yung picture, sumusulat siya. Okay, and the last, yanduru. Nadara yanduru, siya ay nakatingin. Nakita niya, nakatingin siya sa laptop niya. That is a yanduru, siya nakatingin. Anti, hiya, ahiya, babae, tanduru. Anta, ikaw, tanduru din. Para siya ng hiya. Modarion, tsaka anta. And anti, tandurina. Okay, tandurina. And nahnu, nanduru. Nandurina. Hindi nandurina, nanduru. Okay, nanduru, tandurina, tanduru. Yanduru. What about Ana? Anduru. Yes, Anduru. Okay? So, we will continue this inshallah on Wednesday. Inshallah. Wa akhiru da'watil hamdulillah rabbil alamin wa salatu wa salam ala rasulillah. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.